Mga tauhan ng Noli Me Tangere. Crisostomo Ibarra o Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin. Isang binatang nag-aral sa Europa na nangarap makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng bayan ng San Diego. Siya ay kababata at kasintahan ni Maria Clara. Kumakatawan siya kay Jose Rizal at sa mga Pilipinong nakapag-aral na maituturing na may maunlad at makabagong kaisipan. Maria Clara o si Maria Clara de los Santos y Alba, ang mayuming kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Siya ay anak ni Doña Pia Alba kay Padre Damaso. Kumakatawan siya kay Leonor Rivera, isang babaeng labis na inibig ni Dr. Jose Rizal. Siya ay larawan din ng isang mayuming Pilipina na nagtataglay ng mabuting kaasalan at nagkaroon ng edukasyong nakasalig sa doktrina ng relihiyon. Imahe rin siya ng ating inang bayan sa nobela. Elias, isang bangkero at magsasakang tumulong kay Crisostomo Ibarra para makilala ang kaniyang bayan at ang mga suliranin nito. Nagmula siya sa angkan na kaaway ng mga ninuno ni Crisostomo, Padre Damaso o Padre Damaso Verdolagas, ang kurang Pransiskano na dating kura ng bayan ng San Diego. Siya ang nagpahukay at nagpalipat ng bangkay ni Don Rafael Ibarra sa libingan ng mga Inchik. Siya ang tunay na ama ni Maria Clara. Kumakatawan siya sa mga arugante at abusadong praile sa panahon ni Jose Rizal. Padre Salvi o Padre Bernardo Salvi, ang kurang pumalit kay Padre Damaso bilang bagong kura ng bayan ng San Diego. Mayroon siyang lihim na paghanga at pagnanasa kay Maria Clara. Sinisimbolo niya ang mga prailing inaabuso ang kanilang posisyon at kapangyarihan sa pag-impluwensya sa lipunan. Padre Sibila o Padre Hernando de la Sevilla, ang paring Dominikano na palihim na sumusubaybay sa mga kilos ni Crisostomo Ibarra. Piloso Potasio o Don Anastasio, isang pantas at maalam na matandang tagapayo ng mga mamamayan sa bayan ng San Diego. Madalas siyang tawaging baliw ng nakararami dahil hindi nila maunawaan ang kanyang katalinuhan. Siya ang naging simbolo ng karunungan sa nobela at kumakatawan kay Pasiano na kapatid ni Jose Rizal. Teniente Guevara, isang tenyente ng mga Guardia Sibil at naging matapat na kaibigan din ni Don Rafael Ibarra. Siya rin ang nagsalaysay kay Crisostomo ng totoong sinapit ng ama nito, Kapitan Tiago o Don Santiago de los Santos, isang mangangalakal na taga Binondo na asawa ni Pia Alba at kinikilalang ama ni Maria Clara. Sinisimbolo niya ang mayayamang Pilipino sa panahon ni Rizal at ang pagiging malapit sa Diyos. Tia Isabel, siya ang hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa pagpapalaki kay Maria Clara simula ng sanggol pa lamang ito. Sisa o Narcisa, ang mapagmahal na ina ni Basilio at Crispin. Siya ay martir na asawa ni Pedro na pabaya at malupit sa kanyang pamilya. Sinisimbolo niya ang pagmamahal ni Doña Teodora na siyang ina ni Jose Rizal. Basilio, ang panganay na anak ni Pedro at Sisa. Siya ay isang sakristan at tagatugtog ng kampana sa simbahan ng San Diego. Crispin, ang nakababatang kapatid ni Basilio. Tulad ng kanyang kapatid, siya rin ay isang sakristan at tagatugtog ng kampana sa simbahan ng San Diego. Doña Victorina o Doña Victorina de los Reyes de Espadaña, isang babaeng punong-puno ng kolorete sa muka at nagpapanggap na mistisang Espanyol pero Pilipinang-Pilipina. Sinisimbolo niya ang mga taong magaling magbalat kayo upang maturingan na perpekto sa paningin ng iba. Don Tiburcio de Espadaña, isang pilay at bungal na Kastilang napadpad sa Pilipinas dahil sa paghahanap ng magandang kapalaran. Napangasawa niya si Doña Victorina. Sinasagisag niya ang mga taong walang paninindigan. Alfonso Linares, malayong pamangkin ni Don Tiburcio at napili ni Padre Damaso na maging asawa ni Maria Clara. Siya ay nagtapos ng abogasya sa Espanya at itinuturing na pinakamatalino sa angkan ng mga de Espadaña. Don Rafael Ibarra, ang pinakamayamang kapitalista sa bayan ng San Diego at ama ni Crisostomo Ibarra. Kinainggitan ng labis ni Padre Damaso ang taglay niyang yaman, kaya't pinaratangan siya nito bilang isang erehe. Kinakatawan niya ang taong naghahangad ng katarungan para sa kapwa. Alperes, siya ang pinuno ng mga Guardia Sibil at mahigpit na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa bayan ng San Diego. Sinisimbolo niya ang kalupitan ng mga opisyal na kolonyal na siyang naranasan ni Jose Rizal sa kanyang kabataan. Doña Consolacion,
ang dating labandera na napangasawa ng Alperes. Nagpipilit siyang maging mukhang taga-Europa sa pamamagitan ng paglalagay ng kolorete sa muka at pagsasalita ng wikang Kastila. Kapitan General, ang pinakamakapangyarihang opisyal na kumakatawan sa hari ng Espanya sa Pilipinas. Siya ang tumulong kay Crisostomo Ibarra upang maalis ang pagka-ekskomulgado nito. Don Filipo Lino, ang tenyente mayor sa bayan ng San Diego na sunod-sunuran sa mga Kastila. Tandang Pablo o Kapitan Pablo, ang pinuno ng mga tulisan at itinuturing na ama ni Elias. Lucas, kapatid ng gumawa ng panghugos na ginamit sa hindi natuloy na pagpatay kay Crisostomo Ibarra. Tarsilo, ang panganay na anak ng lalaking napatay sa pambubugbog ng mga gwardya sibil. Bruno, ang nakababatang kapatid ni Tarsilo. Pedro, ang iresponsabling asawa ni Sisa, mahilig sa sugal at lasenggo. Ang guro, ang taong kinausap ni Crisostomo Ibarra upang malaman ang suliranin ng paaralan sa kanilang bayan. Nol Juan o Senyor Nol Juan, ang tagapamahala ni Crisostomo Ibarra sa mga gawain sa pagpapatayo ng kanyang paaralan. Doña Pia Alba o Pia Alba de los Santos, ina ni Maria Clara na namatay matapos siyang maisilang. Don Saturnino, lolo ni Crisostomo Ibarra, na naging dahilan ng kasawian ng nuno ni Elias. Don Pedro Ibarramendia, ama ni Don Saturnino, nuno ni Crisostomo Ibarra. Salome, ang kasintahan ni Elias. Andeng, kinakapatid ni Maria Clara na mahusay sa pagluluto. Iday, magandang kaibigan ni Maria Clara na tumutugtog ng alpa. Sinang, masayahing kaibigan ni Maria Clara at anak ni Kapitan Basilio. Neneng, mahinhin at palaisip na kaibigan ni Maria Clara. Victoria, tahimik na kaibigan ni Maria Clara at kasintahan ni Albino. Albino, dating seminaristang nakasama sa picnic at kasintahan ni Victoria. Leon, kasintahan ni Iday na nakapansing may buwaya sa baklad. Balat, tiyuhin ni Elias na naging isang tulisan. Andong, lalaking napagbintangan bilang pilibustero. Hermana Rufa, kampi kay Padre Damaso laban kay Crisostomo Ibarra. Kapitan Tinong, ang kapitan na naparusahan dahil sa pakikipagkaibigan kay Crisostomo Ibarra. Tinchang, matatakuting asawa ni Kapitan Tinong. Don Primitivo, pinsan ni Tinchang at tagapayo ni Kapitan Tinong. Kapitan Basilio, isa sa mga kapitan sa bayan ng San Diego. Kapitan Valentin, isa rin sa mga kapitan sa bayan ng San Diego. Kapitana Maria, tanging babaeng makabayan na pumanig sa pagtatanggol ni Crisostomo Ibarra sa alaala ng kanyang ama. Carlicos, bayaw ni Padre Damaso na naninirahan sa Espanya. Sana ay may natutuhan kayo sa ating aralin. At kung nagustuhan mo ang bidyong ito, paki-like at i-share mo na rin sa iyong mga kakilala o kapwa mag-aaral. Maraming salamat sa panonood. Paalam!